Hello mga Tashi! Kamusta? And welcome back to our channel. Welcome to the second episode of Dink Diaries. Okay. Napanood niyo ba yung first episode namin? So, kung hindi pa, bakit kayo nanonood ng second episode? So, madami nagtatanong sa amin kung bakit mas prefer naming mag-alaga ng big dogs kesa small dogs. Yes, and parang nagkaroon din kasi ng parang yung time na nagkaroon kami ng dogs, yung mga times na hindi tayo nakakapag-vlog, hindi natin na-update. Sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon kami ng first dog na si Akio, pero namatay siya noong 2021. Nakita nyo rin siya sa vlog. Yeah. Si Akio. Nakita nyo na rin siya sa vlog. First and last vlog niya lang yun. And then, binigyan kami ng tita namin ng dog, si Aiko nga, binigay lang siya sa amin. So, that's 2022. Lumaki si Aiko kala Ina at first. And then, nakakahalubilo niya yung mga dogs namin kasi marami kaming dogs. Both mga big and small dogs. Yes. Aware naman kami sa tendencies ng chow chow. So, ang ginawa namin, pinalaki namin siya with other dogs na may kasama siya and maraming tao sa bahay. So, okay naman yung socialization niya. And then, suddenly, bigla siya naging aggressive na to the point na natatakot na rin yung mama ni Ina kay Aiko. So, actually, di namin alam yung trigger. Yeah. And then, nilipat siya dito sa bahay namin. So, mag-isa na lang siya, tapos ganyan. Okay naman din. Kasunduan niya din naman yung mga tao dito. Oo, dito siya kasi din, walang dogs dito. So, kasi nga, ang sinusungitan lang naman niya that time, Bob, dogs. And then suddenly, naging na siya, aggressive naman sa mga tao dito. Tapos, natatakot na rin sila nanay, sila auntie, sila aoy. So, minsan din na rin may sila bata rin kasi nakapasok dito, sa bahay. So, anong nangyari? Doon na kami nag-decide na ipasok si Aiko sa training camp. Yes. Kahit super mahal siya. Actually, guys, that's 30,000 pesos. Dito na magsalita. 30,000 pesos siya sa Budak and Friends. Buti na lang may nakita kaming malapit dito sa area kasi ang mangyayari niyan, iiwan mo yung dog mo for 1 month. Halos. Depende sa program Yeah. na sasabihin ng based on their assessment kung ano yung dapat sa kanya. So, dito kami ngayon sa Budak and Friends training camp. Ano po? Ay, okay lang po. Ito pong training po, nagsimula po kami 2021. Pero ako po kasi simula po 2020. Pero si Coach Andre, 7 years na siyang trainer. Tapos yung isa naman si Coach Jerome naman, 17 years trainer na po siya. Okay. Ano po yan? Mga stay-in po? Stay in po lahat po dito. Minsan nag-day off lang po sila pero hindi lang po pwede sabay-sabay. Isa-isa lang po talaga sila. Sa training po niya, bali ang mangyayari po sa amin is, first day, second day, puro kami bond. Kukunin ko yung tiwala ng aso. Paano ko kukunin yun? Lalabas ko siya. I-attempt ko siyang pakainin sa kamay. Kung kakagatin niya ako, no need to correct. Hindi ko pa siya i-correct kasi kinukuha ko pa yung tiwala niya. Kumbaga, first, second day, yung pabor muna ng aso. Kung anong gusto ng aso, bibigay ko lang. Pero once na makuha ko na yung tiwala niya at kumain na siya sa kamay ko, dyan na mag-umpisa yung totoong training namin. So, if ever, ano po yung expect namin after nung... May expect niya po dyan. Labas natin yung makakagat ako. Pero, may expect niya po dyan is, yun nga, hindi natin kayang tanggalin yung pagkaka-aggressive niya eh. Pero, lalagyan natin ng control. Bye-bye! Galingan mo! Meron ka dyan!
So, after ng Siargao namin, binisit namin si Aiko sa training camp. Actually, na-visit siya ni Alec, pero walang vlog, hindi na vlog. Pero yun, si Alec yung nag-first visit, and then second week after, makauwi kami ng Siargao, binisit namin siya agad-agad. second week. Oo. So, yun. Pag-uwi namin. Yeah. So, ito yung nangyari nung visit namin kay Aiko. What's up? Hello, guys. So, papunta kami ngayon sa training camp ni Aiko. Actually, kagagaling lang namin ng Siargao kahapon. So, nung unang week niya doon, binisita siya ni Alec. So, nagdala din ng mga food and also tinuro din kay Alec yung mga commands na kailangan din malaman namin dito sa bahay. Syempre, para kapag nakauwi na si Aiko, makontinue namin yung training sa bahay kasi hindi magtatapos yung training niya doon sa training camp. So, yeah. Excited na ako kasi miss ko na si Aiko. So, 2 weeks na rin namin siyang hindi nakita. And hindi ako sanay. Walang aso sa bahay namin. So, si Rico, baka sunduin ko siguro ng after ilang days. Nagpapahinga lang ako kasi pagod pa talaga ako from Siargao. So, yeah. Tara, sunduin muna natin si Ina May as always. Sa loob. Hello. Nasa loob ng bahay. What's up, madam people? What's up? Wala energy nung nakauwi ng binya. We're here. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Hi. Sit. Good. Stay. Ba't nakatalikod? Ganda nito. Sus! Ay, sus! Naganon talaga siya. Ganun. Pa. See you next week. 22. Aiko. See you next week. Let's go. Di kasama. Uy. Umiiyak siya. Ilang days na lang naman. And then, ayan, happy naman kami na somehow nakita namin yung improvements ni Aiko. Marunong na siya mag-sit, marunong na siya sa leash niya. Hindi na siya nagli-leash biting. And also, marunong na siya mag-stay, di ba? Nakaka-proud as a mom. And, nagulat kami, hindi rin niya sinungitan. Once lang niya sinungitan yung trainer trainer, niya. and never na naulit. Nung simulang-simula pa. Yeah. Yun. So, week off, balik na sana ni Aiko. Eto na. Dito kami nagstay kasi nga excited kami na ihatid si Aiko eh. So, kinabukasan looking forward kami. Kasi yun nga, ihahatid si Aiko. Versus normally, hindi nga hinahatid. Talagang pupunta ka doon, susunduin mo yung pet mo sa camp. Pero sa case namin, pupunta sila dito. That evening, before ihatid si Aiko, eto naman. So, ang nangyari... Okay, guys. Quick story time. Kauwi lang namin ng bahay. Within, wala pang 5 minutes, ubos ang 8,000 pesos. 8,050 actually. So, story time, Bebo. Guys, may discount kaming 50. So, ang nangyari kasi, so, kakatapos lang namin mag-dinner and then, maya-maya. Nakahiga na tayo. Oo. Patulog na kami. Preparing na
kayo matulog, guys. Then maya-maya si Rico sumampa ng kama. Tapos nakaano kasi ako, nakadapa kami. Tapos nararamdaman namin tumutulo yung laway. Eh, di normal lang. Kasi malaway talaga siya natural. Eh, yung normal niya, malaway siya. Sabi ko, ano ba yan, Rico? Parang panay laway, natulo. Tapos, mamaya-maya, umalis na si Denise, tumayo na siya. Tapos sabi ko, bakit ang dami namang laway na tumutulo sa paa ko, sa binti ko? Pagtingin ko kay Rico, bumubula na yung bibig niya. Tapos sabi ko, hala, Pap, nabula yung bibig ni Rico. Eh di akala namin nakakain na ng palaka kasi Usually ganun may palaka yan. dito. Pinaglaruan nila yung palaka. Ganun sila. So, pwedeng hindi niya nakain pero napaglaruan niya, eh di ba may poison yon at nagkakos ng parang ganun sa dogs na bumubula yung bibig. Ang ginawa namin, hinugasan namin agad yung bibig niya ng running water or ayun, ng tubig, binuhusan talaga namin. Tapos hindi pa rin nawawala yung panic na kami. Tapos sabi namin, tara na, dali na sa vet, hindi na mag-check, mag-search. Yeah. Dinala na namin sa vet. Thankfully, meron namang emergency na 24/7 dito na clinic na medyo malapit lang. Yun, chinek yung blood niya. Tinurukan siya ng pangpatigil ng laway. Oo. Kasi hinihingal na rin siya guys sa kotse. Yung sobrang, parang nawawalan na siya ng hininga. Sobrang Tapos daming grabe yung bula grabe yung ng bula, bibig. As in guys. talagang nagpanic talaga kami. As in talagang, halika na, dali na natin sa vet. Buti na lang meron sa aming malapit na 24/7 na vet clinic. So dinala namin siya doon. Actually, oo na lang kami ng oo. Gawin natin to, gawin natin to. Oo na lang kami ng oo. Nag-expect naman kami, guys, na mamahal talaga. Pero, Process kami ng mahal. Pero hindi namin in-expect na ganun ganito kamahal. Pero hindi kami nagpakita ng reaction, syempre, nung nasa Para kunyari, kalma lang. Okay, 8,000. 8K. Okay. Hindi, actually, ano nga yun? 8,050. Tapos, naka-discount naman kami naka-discount ng kami 50 50 pesos, guys. Tapos, nagbabayad si Denise, nakatalala lang kami ni Alec. Tapos, si Alec, napatawang gumon siya. Yeah. Tapos, alam ko na kung ano yung tinawanan niya. Kasi, naisip Ako alam ko na din. Nasa isip ko rin yun eh. Sabi ko, shit, matutulog na lang tayo, anak. Nagpa 8K ka pa. Ayun, so sa mga fur parents dyan, better na rin na magkaroon kayo ng activated charcoal ready. Para ready din. Stock kayo ng activated charcoal. Meron sa mga vet clinics yung parang formulated na para ipapainom nila na sa kanila. Meron din naman sa mga online, like Shopee, Lazada, siguro mga activated charcoal. Kapag bumula yung bibig ng mga pets nyo, ibig sabihin, meron silang nakain or nadilaan na poison sa kanila, maaring poison sa kanila. Sa amin kasi, anong nangyari is, nag-spray kasi ako ng insecticide. Alam naman naming bawal sa dogs yun, guys. Kaya nga sinarado ni Denise yung door. So, nag-spray kasi siya. Tapos, medyo ilang minutes na rin nakalipas, no? Nung na-open ni Rico. Yeah. So, nakapasok siya. Tapos, ang ginawa ko, in-open ko yung door para hindi siya kulong. So, hindi namin alam na ganun pala yun. Tapos, hindi na kasi siya, nung binuksan ko kasi yung door, nung nakapasok si Rico, pag hindi naamoy. So, sabi nga nung vet, na parang ilang hours nga daw yun. 48? 48 hours dapat. Oo, kasi So, bumabagsak daw yung inispray mo sa lapag na nalilik ng dogs. So, dapat talaga, ang bibilin talaga na pang spray is yung pet-friendly. Pakita natin yung mga binili natin na gamot sa kanya. Actually, kahit mahal, inisip na lang namin na para kay Rico naman yun. Pero grabe, 8,000 pesos. Kaya, hindi talaga biro magkaroon ng dogs. Dapat financially ready, or ano tawag doon? Financially capable ka kapag nagkaroon ka ng pets. So, ayan, merong mga gantong binigay sa amin, activated charcoal, bibigyan namin. Kasi usually, ayan, i-release nila yung mga toxins na nakain nila or nadilaan nila. And so, also, meron din siyang for liver niya. Kasi baka mamaya umabot sa liver yung or organs yung mga na-take niya. Actually, buti nga raw, parang sabi nga nila, tama daw yung ginawa nating hugasan talaga agad yung bibig. Tapos yun, sabi namin, activated charcoal, tama po ba? Sabi, ayun, meron po ba kayo nun? So, ayun talaga, tama yung, meron tayong ganong idea, no? So, ayun, naka 8K nga po ang nagastos namin sa gabing yun, 8,000 pesos. Pero naka-discount na kami. ng 50 pesos. So, inisip na lang namin na okay na rin sa'yo si Rico. Para sa peace of mind ng lahat. peace of mind ng Tapos, lahat. Kesa at ngumalngal least, hindi kami. kami nahirapan. Actually, natuwa naman ako na alam na namin kung saan pupunta. Pagkapunta kami agad. Pagkapunta,
turok agad, naanohan siya agad ng pang-emergency na kung anong kailangan niya agad, tapos before siya i-test. Wala naman naging problem. Actually, naging smooth nga eh. And convenient pa siya. Knowing na emergency siya. Yun na lang yung iniisip namin. Yes. And yun, eto na nga, kinabukasan, dumating na si Si 30K. So, ayun yung sinasabi namin. 8K, parating na si 30K. Yes. So, yeah, dumating na si Aiko, tapos tinuro sa amin yung mga commands na kailangan. Actually, hindi sa amin, yung mga tao dito, kasi nga, gusto nilang makita yung magiging reaction ni Aiko kapag may mga pumapasok na tao sa kwarto Yung namin. before niya ugali. Yung Mga triggers Oo. niya. Tinuruan nila, yung mga tao dito yung nagpakain kay Aiko para makita kung magiging aggressive ba siya. Sinabi sa mga tao dito kung ano yung pwedeng gawin. Huwag sila matatakot, dapat sila yung boss, hindi yung mga dogs. Kasi kapag na-feel ng mga aso na takot ka, mas ibubuli ka nila. Alam nila kapag kung sino yung kaya-kayanin nila. Yeah. So, dapat ipakita mo na ikaw yung boss. Yes. So, ayun, malaki naman yung improvement ni Aiko, pero hindi mawawala yung pagka-aggressive niya. And Actually, everyday, nasabi naman na sa amin yun Yes. before pa namin siya simulan ipasok sa campaign na parang hindi po mawawala ang galit niya. Hindi mawawala yon. Ayun na siya eh. Ang magagawa niyo is makokontrol niyo na siya. Alam niya na kung pag sinabi niyong no, titigil na siya. Makokontrol yes, niya na. and everyday tinuturuan pa rin namin siya nung, Oo. nung training. Dapat everyday ma-refresh sa utak niya yung mga natutunan niya dun sa camp. Oo naman guys, yun na lang gagawin natin. Yeah. Dahil So, kapag yun. hindi mo yun ni-refresh, wala. Sayang yung pinaka-course niya. Yeah. So yun, thank you so much Budak and friends sa pag-alaga kay Aiko for almost a month, sa pag-training kay Aiko. Sobrang salamat sa inyo. And yeah, balik tayo dun sa first question natin sa intro. Bakit ba mas prefer nating mag-alaga ng big dogs kaysa small dogs? Ako hindi ko alam sagot dyan. Ako din. I mean, Gusto ko lang. ako naman kasi... Hindi ko siya prefer. Hindi naman, wala naman. Kasi kahit sinong dogs naman yung pwede namin alagaan. Oo, hindi Kung ko siya sino yung prefer. dumating. Oo. It's just that sila yung dumadating sa buhay namin. Wow. Ang galing nga eh, kasi sabi ko nga kay Ina, parang meant na mapunta sa amin si Aiko and si Rico. Kasi nga, si Rico, si Aiko birth month ko, July 7 siya. Si Rico ka birth month ni Ina, September. September 19. So yeah, Cancer Yes. and Virgo. Wow. Wow. Yun, parang Wala. lahat lang hindi namin pinag-isipan masyado. Hindi naman namin siya pinilano. Oo na, dapat Talagang ito. dumating lang. Kasi knowing actually, na, hindi namin, nung binenta sa amin si Rico, hindi namin siya agad kinuha. Oo, Parang hindi namin kinuha. may certain budget kami na kapag binigay sa atin to ng ganito, is para sa atin talaga si Rico. Kaya, binigay sa amin, nakipag-negotiate kami. Hindi, Actually, guys, hindi namin muna kinuha. yes. Biglang lumabas-labas sa feed namin sa yung feed mga namin puro golden. Pero hindi pa rin. Hindi kami bumalik Oo. para kunin. Tapos binigay siya sa amin. So, okay. Parang okay talagang for us siya. Yeah. Kahit anong size ng dog na yan. Actually, gusto rin nga namin aspin. Muntik na nga dumampat Ay, ng gusto aspin ko. tong black eh. Gusto ko talaga ng aspin nung wala pa si Rico. Gusto ko ng black na aspin. As in, gustong-gusto ko. Sabi ko, hala, kaysa, nung naglalakad, nung sa South Spring, di ba? Muntik na siyang Muntik ako ng dumampot. kunin yung Hindi, baka may-ari. Oo nga eh. So, ayun, hindi ko papapasin niya sobrang gastos talaga. Hindi talaga madaling maging for parent. Kasi talagang, parang tao din sila, marami din silang needs. And mas mahaba yung patience mo kasi hindi sila, versus, compare mo sa tao na nakakapagsalita Yes. ng kung anong kailangan nila, anong gusto nila. Kung may masakit ba sa kanila, ganyan. So, parang ikaw dapat yun. And dapat mag-research tayo, makinig tayo Kung sa okay ba vets. yung bibilin mong dogs sa lifestyle mo, kasi baka Oo. mamaya. Magbabago yung lifestyle Yeah, mo. super. So, ayun. Hopefully, nag-enjoy kayo sa episode natin. Okay, thank you so much mga Tashi. And hopefully, magkita-kita ulit tayo sa next episode ng Dink Diaries. Bye! Dito ko nakatingin. Ako din. Okay lang yan. Sus, tignan mo, pakita mo. Hala, may aso po dito, nagpapakyut. Hala, may multo. Ito naman po yung isang, nonchalant. Aiko! Aiko! Hala, ang cute naman yan ah. Okay, it's Aiko's birthday, 12 a.m. na guys. So,
Dapat bukas pa to, pero excited ako pakita kay Aiko. Bumili kami ng cake. This is from Cremaria. Cremaria. Aiko, it's your birthday! Happy birthday, Aiko! Come here, baby. Happy birthday, Aiko! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aiko! Anong wish mo? Birthday girl? Anong wish? Wait. Pakita natin sa kanila yung cake na binili ni Mama. Happy birthday, Aiko. Happy birthday, Aiko. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aiko. Birthday ni Aiko na. I love you. Tomorrow mo pa kakainin kasi hintayin natin si Mom and Vic, okay?